May bagong bitak na natuklasan sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City na ngayon ay isinara muna. Habang ang Cebu City Medical Center ipagigiba na sa tindi ng pinsala dahil po sa lindol. At live mula sa Cebu City, saksi si John Consulta. John. Igan, eksklusibo ko nga nasaksihan ng first phase ng pagkalap at pagdokumento ng mga debris na nahulog nga dito sa Basilica Minore del Santo Niño. At tuloy din ang pagsusuri, Igan, sa iba pang mga gusaling na apektuhan nitong paglindol, kabilang ng isang ospital na ipinapagiba na. Dahil sa pinsalang tinamo sa lindol nitong Martes, ipagigiba na lang daw ang mahigit 50 taong gusali ng Cebu City Medical Center. Lumabas kasi sa assessment ng City Engineering Office na delikado nang gamitin pa ito. They had two structural engineers, and both structural engineers have made a statement it's unfit for occupancy. Demolition of said structure should be attended soon. Ang mga pasyente naman na noong Martes pa iniligay sa mga makeshift hospital room sa labas. Pinalipat na sa covered court ng Bureau of Fire Protection. Kita naman natin, struktura nito, semento, at saka mas secure ito kaysa sa nasa kalye lang yung mga pasyente natin. Salamat din. Medyo safety dito dahil sa hindi ka masyadong maingay. Doon, mas maingay doon, alikabok pa. Binisita rin ng Cebu City Engineering Office at ilang eksperto na katuwang ng National Historical Commission of the Philippines ang Basilica Minore del Santo Niño. Mano-mano nilang kinolekta, idinikomento at isnilid sa kahon ang mga bato ng gumuhong bell tower. Naka-standby na rin ang mga heavy equipment na gagamitin sa pagbuhat ng malalaking tipak ng debris na posibleng magamit sa pagbuo muli ng tore. Para ma-retain mo yung authenticity niya, mas maganda you retain as much of the original na materials as you can. Inaaral din ngayon kung paano bumagsak yung upper portion ng tower para rin makita kung saan napunta yung mga elements na, so especially the decorative elements. Pansamantalang sarado ang basilika na may bagong discovering crack sa may entrada. So, yung lalim ng crack natin is more than 5 centimeters. So, apektado yung main structure natin. Delikado kasi bibigay yan. We will try to do our best na ma-cure to, ma-repair natin as soon as possible. Binisita rin ang basilika ni Vice President Jejomar Binay na tiniyak din ang tulong para sa ibang apektado ng lindol. Sa NHA, meron kaming tulong na 5,000 for construction materials doon sa partially destroyed. Doon sa totally destroyed, we will try to work it out with the local officials. Yung kung merong lupa na makapagtulong sa pagpapatayo ng bahay. Sa isang bodega naman, kinailangang mag-opisina ng maraming taga-Kapitolyo, kabilang ang gobernador ng Cebu. Isinara kasi ang Kapitolyo dahil sa pinsala ng lindol. Sa Mandaue City naman, 29 na classroom ng isang paaralan ang hindi na magagamit dahil sa pinsala ng lindol. Wala pang petsa, Igan, kung kailan nga sisimulan itong paggiba sa isang ospital nga dito sa Cebu City, pero tiniyak na lokal na pamahalaan na ang itatayong bagong ospital ay higit na mas malaki at mas matibay kumpara sa kasalukuyang nakatayo ngayon sa ating likuran. At live mula pa rin dito sa Cebu City, ako si John Consulta, ang inyong saksi.